Ngayong umaga, makakasama po natin ang Executive Director ng Philippine Business for Education, si Mr. Bal Camua. Sir Bal, marami po salamat sa inyong pong pagbisita dito po sa DZMM. Good morning sa Sir Migs at thank you for having me again in your program. Maraming salamat. I'm glad to be here. Yes, opo. And of course, kasama po natin si Nina Corpus. Sir Bal, una tanungin muna natin, no, kasi syempre, parang nag-combo this month di ba? Tawag mo dito, nagkaroon ng, well, all around the Philippines, di ba? Masamang panahon, maraming suspension ng classes. And then, yung biggest story this week, second time na po nagkaroon ng school shooting incident. So, kumbaga parang ang dami mga nangyayari at tungkol po sa student health ng bata pagdating sa kanyang education. So, ano muna ang inyong kumbaga overview pagdating po sa mga ganitong klaseng events? Well, unang-una talagang naapektuhan yung learning outcomes ng mga bata. No? So, nagkakaroon ng hadlang or nagkakaroon ng balakid sa kanilang pagkatuto. So, number one, kapag merong suspension of classes, kailangan nating maintindihan na hindi po yan pantay-pantay yung experience ng bawat mag-aaral or bawat learner. No? So, merong mga learners na may access sa internet, meron ding wala. Merong mga learners na kayang gumawa ng modules on their own at meron din pong hindi kaya. So, katulad nga po ng sinabi ko, hindi po pantay-pantay yung experiences nila kapag nagkakaroon ng suspension of classes. At kapag yun nasa dehado naman, sir, kapag sabihin natin wala akong masyadong access, ano yung kumbaga hindi nakikitang effect na baka mamaya nahuhuli na pala ako? Exactly, Sir Mix. No? Nahuhuli talaga. Kasi number one, kung titingnan natin, outside of the class suspensions, nahuhuli na rin talaga ang mga mag-aaral na Pilipino. And alam po natin ito, ang dami pong datos na nagpapatunay na talagang malala ang learning crisis sa ating bansa. No? So, maliban sa malala na yung learning crisis, mas lalo pa itong pinapalala ng mga class suspensions na hindi natin masyadong maayos na ma-manage, and in this case na aapektuhan ang learning outcomes ng mga bata. Especially, I'd like to highlight kung ano yung epekto niyan sa mga lower grades, no? Sa mga younger learners natin kung saan mas dependent sila sa face-to-face na interaction sa kanilang mga teachers. So, good morning, Sir Bal. Bago natin ipagpatuloy yung education crisis, gusto ko pong malaman kasi yung PBED para po sa lahat ng nakikinig at nanonood, ano po ba ang PBED or Philippine Business for Education? Yeah. Thank you, Ma'am Nina. So kami sa Philippine Business for Education, kami ay isang non-government organization, particularly isa kaming advocacy group. So ang major push namin is really on education reforms. So binubuo kami ng mga malalaking kumpanya. So yung mga members namin are big companies here in the Philippines, business leaders. At ang pinaka layunin namin is to really make sure that yung education, the quality of education natin dito sa Pilipinas, maitaas natin yung antas ng edukasyon, number one, at dapat konektado po yan sa ating, let's say, private sector. No? Because by the end of the day, education should lead to better opportunities. No? So on employment or let's say in business. So we are engaged in several education reform advocacies. So particularly early in 2000s, we were the first to push for K-12, the K-12 law. We were also heavily involved in the implementation of the enterprise-based education and training or yung EBET, kung saan mas pinalaki at pinalawak yung in-company na training exposure ng mga bata, particularly for skills development. Opo. And sa ngayon po, ano yung nakikita niyong pinakamalaking problema? I'm sure marami tayong problema, dami ng estudyante, classrooms, yung ratio ng student and teacher, and etc. No? What is the biggest problem now po? The biggest problem is really yung pagkahuli natin just in terms of learning outcomes. Kung titingnan natin, literacy and numeracy. Yun yung pinakamalaking problema. Tsaka doon po kasi, kami naniniwala na doon po kasi magsisimula yung lahat eh. So kung titingnan po natin yan at the level ng mga young learners, kung hindi natin nabibuild yung foundation of literacy and numeracy ng tama, magkakaproblema yan pagdating ng higher grades or progress niya on the higher grades. And there is a threshold, right, na parang may age na kapag tinuruan mo siya magbasa
at this age, mahihirapan na. So dapat mas maaga, 'di ba? Maturuan mo na siya magbasa at magbilang. But in our current curriculum design of our basic education, kailangan na ng higher level skills or higher level of learning pagtungtong ng grade 4, grade 5, and grade 6. Kailangan na ng may medyo mataas yung antas ng comprehension, no? Yung pag-iintindi. So, bago mo ma-establish yan, kailangan talaga na magaling na po yung bata sa basics ng pagbabasa, pagbibilang, and then analytical skills as well, comprehension skills as well in the early grades, from grade 1 to grade 3. So, yun po dapat yung binibuild. Opo. And speaking of huli, kasi sir, di ba nag-evolve ngayon ang learning, di ba? Importante rin na kasi kapag titingnan mo yung bata, siya naman itinuturuan lang. Importante din yung nagtuturo, importante din yung environment. Hindi lang siya sa teacher di ba? Nasa magulang din siya. Exactly. Opo. Paano po natin siya kumbaga ina-address? So kung titingnan po natin, palagi nating naririnig, no, it takes a village to raise a child. So hindi lang yan nakaatang sa eskwelahan, hindi lang din yan nakaatang sa mga teachers, but also to the whole community. And it starts with the parents, no. Kung titingnan, alam po natin yan na ang mga parents, ang mga magulang, ang unang guro ng mga bata. No? So, kailangan may support system din po, particularly to education within their household. Now, maganda pong punto, Sir Migs, yung sinabi ninyo na it's also all, on the teachers, no? Kasi kami sa PBED, isa sa mga pangunahing advocacy din namin is on teacher quality. To make sure na equipped at capacitated ang ating mga teachers to, number one, teach, to execute their primary job, which is to teach. No? So, and then kailangan they are given the right materials, they are given the right support para pagdating nila sa eskwelahan or pagdating nila sa kanilang mga classrooms, ang gagawin nila is their main function of teaching. So isa sa mga main advocacy namin before was bawasan yung mga administrative tasks ng mga teachers. Kasi it is because of those administrative tasks na hindi sila nakakapag-focus on teaching. And true enough, no, may mga reforms in our government policies, particularly with DepEd, to deload the teachers from their administrative tasks. Can you give us examples nitong mga administrative tasks na sana ay hindi na ginagawa ng ating mga teachers, di ba? Minsan, pati nga yung... Nadadagdagan ng trabaho. Ngayon nga may mga gusto pang idagdag Nagrereklamo na nga sila Unang-una, yung pag-streamline ng mga kailangan nilang fill-upan na forms. Yun yung Kasi unang ganun clerical Ganun yun. kasimple. Oo. So, yung mga forms. yung mga forms, Simplehan no? nyo na lang Simple, po. kailangan simplehan, tapos as much as possible, i-digitize, no? Na parang hindi kailangan paulit-ulit yung detalye na kailangan i-fill up na manual. So, yun yung unang-una. Yun yung, sa mga consultations namin with teachers, doon lumalabas na yung much of the work is really on the clerical side, on the administrative side. Yung filling up of the forms. Pero hindi ba sila online na or digital? Meron Di ba na rin po bawat yan. isa may laptop naman. Yun yung hangarin ng DepEd na bawat teacher merong laptop, no? Hindi ba lahat? Sa ngayon po, ang nakikita natin is nasa proseso pa lang po yung DepEd sa pagbibigay niyan sa lahat ng teachers. Pero meron na. Meron na pong nag-umpisa programa, na. meron na pong budget yan. I think for this year, there's already budget for laptops for all teachers.